So mga Automart, naghahanap pa kayo ng isang 7-seater na MPV pero ayaw nyo naman ng napakalaki. Well, madali lang solusyon dyan, mga compact 7-seater MPVs. Katulad na lang nitong 2023 Toyota Avanza E. Sa video na to, tingnan natin ano nga ba ang mga features na itong kotse nito and if good ba siya for your family. Well, simulan na natin dito sa harap no, at mapapansin mo na ang itsura ng Toyota Avanza is very similar dun sa Toyota Veloz. Bakit nga ba? Kasi actually underneath, pareho lang naman ang itong dalawang kotse. Less blinged out lang talaga ang Toyota Avanza, hindi lang ganun kasiksik at lusog sa features, pero for the most part, pareho lang sila. Ang kinagandahan nito, kahit na Avanza E ang trim na to, naka-LED headlights ka na rin. Wala ka rin makikita masyadong mga chrome dito, reserved yan dun sa higher trims, katulad ng ng Veloz, but okay pa rin naman ang itsura ng sasakyan na to. Ngayon, pagpunta ka naman dito sa tabi nitong Toyota Avanza, makikita mo talaga na ang liit niya compared sa isang Toyota Innova. But don't worry, pagdating sa space sa loob, and pagdating sa 7-seater capacity, pareho lang sila. Ngayon, ano nga bang mapag-uusapan dito? Well, car platform base kasi ang Avanza, no? So hindi siya ganun kataas, medyo mas mababa siya, hindi siya kasing rugged. But still, it looks pretty good. Para siyang kotse na pinahaba at pinakakit ng konti. Ngayon, sa rims mo, 15 inches lang to, but rims pa rin naman yan, and they still look good overall. Dito sa likod ng Toyota Avanza, makikita mo rin na mukha talaga siyang parang hatchback lang na pinalaki. No? So in terms of design cues, wala namang masyado dito. Meron ka lang shark fin antenna sa taas, may rear wiper ka. At syempre, nandito na rin yung badges mo ng Avanza, pati na rin yung E na variant trim badge. Mapapansin mo rin na meron kang reverse camera na natago. Meron ka na rin parking sensor, so hindi ka mahirapan i-park ng kotse to kahit na may konti siyang kahabaan. Ngayon, pagbuksan mo naman itong tailgate, hindi yan powered at mapapansin mo na yung space mo dito, hindi siya ganun kalaki kapag nakaakyat itong third row seats. Pero madali lang solusyonan yan. Basta pag hindi ka nagkakarga ng extra 2 people, pwede may fold down ng mga rear seats na to. Ganito lang gagawin mo. Hilain mo lang to. Simple lang yan. Malaki na ang cargo capacity mo. Pagdating naman sa makina na itong Toyota Avanza, magugulat kayo. Kasi baka na-expect nyo dahil malaki ang kotse nito, meron kang at least 1.5 or 2-liter engine. But in fact, 1.3-liter gasoline engine lang to at walang turbo. 98 horsepower ka at 122 Nm of torque. Matulin nga ba ang kotse nito? Definitely hindi. Pero kakayanin ba niya ang bigat ng kotse nito? Kahit na siksik ka ng 7 passengers, well, kaya pa rin naman. Pagdating naman sa transmission, meron kang CVT. Sa loob naman itong Toyota Avanza, mapapansin nyo na kung nanggaling kayo sa isang Toyota Veloz, for example, very similar rin siya. Mas less blinged out lang. Pero ang kinagandahan nito, nandito pa rin yung mga important bits mo. So, nandito pa rin yung center touchscreen mo na madali gamitin. And more importantly, nandiyan pa rin yung reverse camera mo. Etong climate control system mo, actually, hindi talaga siya climate control. So, parang normal aircon lang siya. Pero, hindi na siya iniikot pa. So, digital na rin siya. Pwede mo adjust yung temperature mo dito on the left side. Tapos, yung mga fan mo naman, fan speed on the right side. Itong manibela mo, hindi siya leather wrap, pero okay pa rin naman siya hawakan. At ang mga controls mo naman dito, audio controls na sa left side. Wala kang cruise control. Na-adjust to tilt lang, walang telescoping function. Yung instrument cluster mo naman, madali rin siyang gamitin kasi wala siyang any fluff. So, the very basic speedometer. Meron ka rin maliit na gauge dyan sa kanan. So, digital na rin yung gauge yan, which shows you your trip computer, pati na rin yung fuel gauge mo. The rest of this interior, mapapansin mo rin na it's a very simple interior. No? So, wala ka masyadong mga leather bits dito, but it's definitely practical. Meron kang mga cup holders dito sa tabi. Meron ka nitong center na cubby, hindi nga lang siya ganun kalaki. At ang mga upuan mo naman, kahit na hindi siya leather seats, komportable pa rin siya, even for longer drives. Dito naman sa second row seats ng Toyota Avanza, makikita mo rin na kahit na hindi siya kasing laki ng isang Toyota Innova, for example, yung space mo, equally the same lang, equally as big lang, if not, baka bigger pa nga eh. So, legroom, very good yan kahit gano'ng kakatangkad. Pati na rin yung headroom. Meron ka na rin sarili mong air blowers dito. So, hindi ito aircon, no? Kinukuha niya lang yung hangin mula sa harap. So, wala kang sariling temperature dito. Pero more than enough na rin to. At ang nakakatuwa dito, pareho siya doon sa Mitsubishi Strada na ginaganon yung air vents. So, nakakatuwa, di ba? Very unique talaga. Meron kang dalawang USB ports dito. Pareho siyang USB-A. Meron kang cup holder sa tabi. At, alam nyo bang, hindi ganun kahirap magsakay ng dalawang tao sa likod. Kasi, yung mga upuan dyan, comfortable pa rin naman. Provided na wag mo lang itodo atras itong mga second row seats. So, paano mo gagawin yan? Madali lang. May hilahin ka lang dito at pwede mo na i-slide itong second row.
At dahil nga maluwag naman yung legroom dito, kahit slide mo pa yan ng sobrang abante, goods na goods ka pa rin talaga, magiging komportable pa rin yung mga tao doon sa third row. So drive na natin ngayon itong Toyota Avanza E, no? And driving this, it's a very easy car to drive dahil ang gaan talaga ng steering nito. Pag pinapark mo to, hindi ka rin talaga mahihirapan kasi kahit na may kahabaan siya, na-mention ko kanina, na meron ka ng reverse camera, at the same time, meron ka na ring parking sensors. Ngayon, pag na-drive mo to, yung 1.3 liter engine, may pagka-Vios yung feel niya, no? So, hindi talaga siya matulin. Kahit anong piga mo dito, yung makina, hindi lang siya matulin, pero sapat na siya. Yan. So, tatapak natin siya ngayon, and it goes. And oo, tama na dalawa lang kami ngayon sa kotse to, pero kahit na magsakay ka pa ng 5 o 7 dito, promise, hindi ka naman mabibitin. Huwag mo lang talaga i-expect na mabilis ka. Ngayon, yung suspension naman nito, it's very comfortable suspension din. No? So, hindi talaga siya tune para maging sporty, kaya hindi siya matagtag, malambot siya. For city roads, perfect siya. At pag dinadrive mo naman ang kotse ito sa highway, may maririnig ka lang na maingay pagdating sa hangin, pati na rin doon sa gulong mo. But I would say that it still is a very comfortable car overall. Pag meron kayong mga biyahe na pampamilya at kailangan nyo isa kayong buong pamilya dito, hindi naman kayo ganun ka mapapagod. Dahil, again, it's a very good highway cruiser insofar as these compact MPVs are concerned. Brand new ang isang Toyota Avanza ECVT ay magkakahalaga ng 1,010,000 pesos. Pero pag naghahanap kayo ng isang affordable version nito na parang bago pa rin at meron ka pang 5-day money-back guarantee pati na rin ng 1 year, 10,000 km warranty, consider mo na ang mga Automart certified vehicles katulad nga nitong 2023 Toyota Avanza E na meron tayo dito. These will cost so much less yet give you the same benefits of a brand new vehicle. Kaya punta na sa aming website, automart.ph at hanapin mo na ang susunod mong Toyota Avanza.